Ang tanging layunin ng Diablo habang hindi pa natatapos ang mundo at habang ang inihandang kaparusahan para sa kanya ay hindi pa niya natatanggap, ay ang kanyang pagnanais at pagsisikap na tayong mga tao ay mapalayo sa presensya ng ating Panginoon. Napakaraming mga pamamaraang ginagawa ng Diablo para lang maging matagumpay ang kanyang mga layunin. Kaya kinakailangan nating mapag-aralan at maintindihan ang kanyang mga pamamaraan nang sa gayon ay atin ding malaman kung anong klaseng paghahanda ang ating gawin upang hindi tayo maging biktima ng kanyang mga inihandang bihag. Sa aming mga minamahal na kapatid at kapwa tagasunod ni Kristo, ating ipagpatuloy ating pagsaliksik sa katotohanan ng Diyos dito sa inyong programang Ang Huling Panawagan ng Awa. Sa nakaraan nating pag-aral, ating naintindihan na ang isa sa mga pamamaraan ng Diablo upang mapalayo tayo sa presensya ng ating Diyos ay ang kanyang paglinlang sa atin. At ang tanging paraan lamang upang maging posible ang mga ito ay kapag tayong mga tao ay makakagawa ng kasalanan. Sabi sa Isaiah chapter 59 verse 2, "But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you, that He will not hear." Galing pa sa simula, tayo ay nilikha ng Diyos ng ayon sa kanyang sariling imahe ng kanyang sinuotan ng kanyang kaluwalhatian. Ngunit dahil sa pagtukso o paglinlang ng Diablo sa ating unang mga magulang, nakagawa sila ng kasalanang bumago sa tadhana ng buong sangkatauhan. Dahil sa kanilang kasalanan, ang kaluwalhatian na nasa kanila ay nawala at sila ay napalayo sa Diyos. Ngunit dahil sa pagmamahal at awa ng Diyos na wala ni isa sa atin ang makakasukat, gumawa ang Panginoon ng plano upang tayo ay maligtas galing sa kasalanan at tayo ay may pagkakataong mabalik sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ng pag-alay ni Kristo sa kanyang buhay. Kaya nga nang si Kristo ay pumarito sa libutan, kanyang ipaniliwanag sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang mga salita kung ano ang kanyang gawain, bakit siya ipinadala ng Diyos. 2 Corinthians chapter 5 verse 18. "And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation." Verse 19. "To wit, that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation." Ministeryo ng pagkakasundo. Yan ang misyon ni Kristo dito sa sanlibutan. Si Kristo ang tanging paraan upang tayo ay mapalapit muli sa ating Diyos. Kaya nga sa ating nakaraang pag-aaral ay ating nalaman na napakaraming pamamaraan ang ginagawa ng Diablo, kanyang mga paglilinlang. Ngayon, atin namang pag-aralan kung anong gagawin ng Diablo upang tayo ay malinlang, lalo na tungkol sa tunay na gawain ni Kristo upang tayo sana ay maligtas. 2 Corinthians chapter 11, verse 3 and then verse 4. "But I fear, lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ." Kagaya ng ginawa ng Diablo doon kay Eva, ay ganoon din ang kanyang ginagawa sa atin ngayon. Alam ni Eva na may ipinagbawal ang Diyos, ngunit dahil sa paglinlang ng Diablo ay nakalimutan niya kung ano ang partikular na utos ng Diyos. Ganoon din sa atin. Tayong mga Kristiyano ay nakakaalam na si Kristo lamang ang paraan upang tayo ay maliligtas. Ngunit ang kanyang ipapakilalang Kristo sa atin, ayon sa talata, ay ibang Kristo. Sa papaanong paraan na ito ay maging ibang Kristo? Verse 4, "For if he that cometh preacheth another Jesus, whom we have not preached, or if he receive another Spirit, which ye have not received, or another gospel, which ye have not accepted, ye might well bear with him." Sa pamamagitan ng kanyang pagbigay sa atin ng ibang kahulugan ng Ebanghelyo, ay atin ding makilala si Kristo bilang ibang Kristo. At dahil dyan, ang Kristong gusto sana ng Diyos na ating makilala at ating masunod ayon sa katotohanan ay hindi na natin mabigyan ng kaibahan sa Kristo na ipinakilala ng Diablo sa atin. Sa pamamagitan nito, habang inaakala nating tayo ay sumusunod sa Panginoon, inakala nating tayo ay gumagawa ayon sa kanyang kalooban, mas lalo na pala tayong napapalayo sa ating Diyos. Kaya ating binasa kanina kung ano ba talaga ang gawain ni Kristo nang siya ay pumarito. Atin ding mas uunawain kung sa papaanong paraan ba na tayo ay mapalapit muli sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo.
At atin ding malaman ang mga paglinlang ng Diablo patungkol sa gawain ng Panginoon. Dahil ang kasalanan ang nagpapalayo sa atin mula sa ating Diyos, pumarito si Kristo upang magbigay ng halimbawa kung ano ba dapat ang ating pamumuhay bilang mga tao ayon sa kalooban ng ating Panginoon. At ang kanyang buhay ang magbibigay din sa atin ng aral ng katotohanan. 1 Peter chapter 2 verse 21, "For even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example, that ye should follow his steps." Verse 22, "Who did no sin, neither was guile found in his mouth." Verse 23, "Who, when he was reviled, reviled not again. When he suffered, he threatened not, but committed himself to him that judgeth righteously." Verse 24, "Who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed." Namuhay si Kristo na hindi gumawa ng kasalanan upang magbigay ng aral sa atin na ganito sana ang kalooban ng Diyos para sa lahat ng mga tao. At higit sa lahat, ang nais ng Diyos sa atin na tayo ay mamuhay sa katuwiran at kabanalan. Kaya nga mababasa natin sa ibang talata na ang Diyos ay laging sumasama kay Kristo at sila ay nagkakaisa dahil si Kristo ay namumuhay sa katuwiran na walang kasalanan. Ibig sabihin, nilalakaran niya ang kautusan ng Diyos. Kaya tayo ay magkakasunod din sa ating Diyos kung tayo ay titigil sa paggawa ng kasalanan. Ang paglakad sa kanyang kautusan ang paraan upang ating maangkin ang katuwiran at kabanalan. 1 Peter chapter 1 verse 15, "But as he which hath called you is holy, so be holy in all manner of conversation." Verse 16, "Because it is written, Be ye holy, for I am holy." Dahil ang Diyos ay banal at matuwid, nais niya ring tayo ay mamuhay na ayon din sa kanyang pag-uugali. Ang prinsipyo na itinuro sa atin ng banal na kasulatan ay hindi maaaring magsasama-sama ang kahit sino mang dalawang tao kung hindi naman kayo nagkakasundo. At hindi mangyaring kayo ay magkakasundo kung magkakaiba ang inyong mga pag-uugali. Kaya tayo na tinawag ng Diyos sa kabanalan ay tinuturuan sa talata na tayo din ay magpakabanal. Ganito din ang sinabi sa talata ng 1 John chapter 3 verse 7. "Little children, let no man deceive you. He that doeth righteousness is righteous, even as he is righteous." Kung sino man ang gumagawa ng katuwiran ay tinawag na matuwid. Sa pamamagitan ng tulong na ibibigay ng Diyos sa atin, ay ating masunod ang kanyang kalooban sa atin na ating maangkin ang mga bagay na ito: kabanalan, katuwiran, at kasakdalan. Saan ba tayo dadalhin nito o ano ba ang magiging resulta kung ating magampanan ang kalooban ng Diyos sa atin? Romans chapter 2 verse 7, "To them who by patient continuance in well-doing seek for glory and honor and immortality, eternal life. But unto them that are contentious and do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation, and wrath. But glory, honor, and peace to every man that worketh good, to the Jew first, and also to the Gentiles." Ang mga tao na patuloy na nagsisikap sa paggawa sa mga mabubuting mga bagay ay naghahanap ng kaluwalhatian, karangalan, at buhay na walang hanggan. At sa pamamagitan nito, ating magagampanan ang plano ng Diyos sa atin na maligtas galing sa kasalanan at mapalapit muli sa ating Diyos. Sa papaanong paraan ba na ang mga talatang ito ay gagamitin ng Diablo upang tayo ay linlangin? Ito ay gagawin niyang kasinungalingan sa kanyang pagsasabi sa atin na imposible nating maangkin ang kabanalan, ang katuwiran, at ang kasakdalan. Na dahil daw sa grasya ng Panginoon ay wala na tayong gagawin. Kabaliktaran sa sinabi ng Diyos na sa pamamagitan ng kanyang grasya ay ating masusunod ang kanyang kautusan na kinakailangan upang tayo ay ipapabanal ng Diyos. Galatians chapter 3 verse 24, "Wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith." Ang kautusan, ang paraan ng Diyos upang tayo ay mapalapit kay Kristo at tayo ay magiging matuwid sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ngunit ginawa rin ng Diablo na ipakita sa atin ang maling larawan ni Kristo, na kahit kusa doon nating sinasalansang o nilalabag ang mga kautusan ng Diyos, ay patuloy tayong minamahal ng Diyos
kahit na alam natin ang ating paggawa ng kasalanan sa kabila ng kanyang kabutihan sa atin. Kagaya ng kanyang paglinlang kay Eva, kanyang sinabi na kahit hindi niya susundin ang utos ng Diyos, sa pamamagitan ng pagkain niya sa prutas ay hindi raw siya mamamatay. Kagaya ng isang tanyag na kasabihan na nagsasabing, God is good all the time. Totoo na sa lahat ng panahon ay mabuti ang ating Panginoon. Ngunit dadating ito sa atin na may ibang kahulugan na baka magdadala sa atin doon sa kapahamakan kung hindi tayo maingat sa pag-unawa. Ang pag-iisip natin na hindi nagbibigay ang Diyos ng kaparusahan sa ating mga maling nagagawa. Ang ating pag-iisip sa kalooban ng Diyos na ayon lamang sa ating sariling kagustuhan at kaaliwan ay magbigay sa atin ng permiso sa paggawa ng kasamaan. Ayon sa banal na kasulatan, dahil sa kabutihan ng Diyos, kanyang ipapaalam sa atin ang ating mga kamalian sa pamamagitan ng mapapait natin na karanasan o kahit anong mga pamamaraan na tayo ay sasawayin ng Diyos. Hindi nangangahulugan na dahil tayo ay minamahal ng Diyos, siya ay mabuti at hindi na siya magbibigay ng saway. Ang kanyang pagpalo sa atin gaya ng isang magulang dahil ito ang pagpapakita niya ng pagmamahal sa atin. Ayaw niya na tayo ay mapahamak, kaya niya tayo binibigyan ng mga aral. Sa ibang banda naman, ay maaari ding ipapakita ng Diablo sa ating mga tao ang maling larawan naman ng Diyos na siya ay galit na Diyos, malupit, walang awa dahil sa mga talata na ating nababasa sa kung ano ang gagawin ng Diyos sa mga taong hindi nananampalataya sa Kanya o lumalabag sa Kanyang kautusan. Romans chapter 11 verse 22. Behold therefore the goodness and severity of God, on them which fell severity, but toward thee goodness, if thou continue in His goodness, otherwise thou also shalt be cut off. Ang salita ng Diyos ay nagpapakita kung ano ang ugali ng Diyos. Ang kabaitan ng Diyos ay mapapasa atin kung tayo rin ay magpapatuloy sa Kanyang kabaitan. Ngunit kabagsikan kung hindi naman natin sinusunod ang Kanyang mga kalooban. Ayaw ng Diyos ng sapalitang pagsunod. Dahil hindi ito ayon sa Kanyang pag-uugali, binibigay lamang ng Diyos sa atin kung ano rin ang naaayon na gantimpala ayon sa ating mga ginagawa. Naway ang mga talata at mga aral na ito ay magbukas sa ating mga pag-iisip at pag-uunawa sa napakaraming mga pamamaraan ng Diablo sa paglinlang sa atin. Maring dadalhin niya tayo doon sa lahat ng sobrang mga bagay, kagaya ng pagkilala natin sa Diyos na lahat ng Kanyang gagawin sa atin ay puro kalupitan o maaring puro pagmamahal hanggang sa punto na pinapawalang bisa na ang kautusan o magiging gantimpala sa ating paglabag sa mga ito. Napakaraming paraan pa ng Diablo ang dapat nating maintindihan at malaman. Sa patuloy natin na pag-aaral sa mga puntong ito, mas makikilala natin ang Diablo at mas iiral ang ating pagkilala sa Kanya bilang ating kaaway. At dahil sa kaalamang iyan, naway mas maging malapit din tayo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagkilala pa natin sa Kanya bilang ating Diyos at ang ating tagapagligtas. Ating tatapusin ang ating pag-aaral sa isang dalangin, tayo ay magdasal. Aming mapagmahal na Diyos, Ikaw ang may-ari ng aming mga buhay. Patuloy po namin kayong pinapasalamatan sa kabutihan na iyong ipinagkaloob sa amin, lalo na sa iyong mga salita na magpapakilala sa amin sa aming tunay na kaaway. Ang Diablo sa pamamagitan ng pag-intindi namin sa kanyang mga pamamaraang nagnanasang hindi namin maangkin ang kaligtasan at kami ay mapapalayo galing sa iyong banal na presensya. Naway kami ay iyong patatawarin sa lahat ng aming mga pagkakasala, sa isip man, sa salita at sa gawa, ganoon din ang aming pagpatawad sa lahat ng nagkasala sa amin. Ang lahat ng ito ay aming pinapasalamatan sa pamamagitan ng pangalan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maaaring mag-like, share at subscribe upang hindi natin makaligtaan ang susunod pa na ating pag-aral. Naway sumainyo ang pagpapala ng Diyos.